told me when I was a little boy, heaven was waiting for me. If I'd open up my heart and welcome in the good Lord, then I would have a friend forever, even when she went to jail. She told me your spirit would make my life complete. I didn't understand it then, but now it's making perfect sense. You've been there for me, even when I couldn't see. Through all the hard times, the struggles and the pain, you mended my soul over again, and I'm still in love with you. When everything keeps changing, I'm still in love, yeah, with you. Ang tanging panalangin inirinig ng Diyos ay yung lamang na ayon sa kanyang kalooban. 1 John 5 verse 14 and 15. Sa mga tuwid, bago tayo manalangin, kailangan malaman muna natin kung yan ay kalooban ng Diyos o hindi. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos. Sa Biblia, makikita ang pananaw, opinyon, katwiran, ang ayaw at ang gusto ng Diyos. Ang Biblia po ay nandito sa lupa kasama ng mga tao wala sa langit o sa buwan na imposibleng maabot ng isang buhay na tao. Sa mga tuwid, ang pag-alam sa kalooban ng Diyos ay nasa ating mga tao. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga nila, paano magkakaroon ng pananampalataya? Paano ka nga ba magkakaroon ng pananampalataya kung kayo makinig sa sermon? Hindi ko po, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Isa pong bagay ito na paalala ko sa ating pong mga pastor at sa ating pong mga nakikinig sa sermon ng ating mga pastor. Sa ating pong pagsisimba, ano ba ang ginagawa natin? Sa sermon po ni Pastor Simon, na 10 bagay na dapat paghandaan ng mga Kristyano. Ang isa riyan, unang-una yung sakit, di ba? Yan. Tapos ano pa? Kahirapan. Ano pa? Mga imposibleng sitwasyon. Sa pagsisimba mo, no, 10 yan, at nakakatuwa dahil si Simon ay nag-concentrate, nagbigay siya ng malaking pansin doon sa false love. Yan. Ngayon, sa pagsisimba mo, dapat ang pagsisimba mo ay time ng paghahanda sa 10 bagay na yan. Ewan ko kung mas-straight nyo sana, no? Ano ba yung 10 bagay na yan? Una ang sakit, kahirapan, maaari ba nyo akong tulungan? Imposibleng sitwasyon, tignan nyo na yung mga kodigo nyo. Pag-uusig, false love, failure, pagkabigo, kamatayan ng mahal sa buhay,
Panlalamig, pagsubok, tiisin, hindi po tiisan yan. Tiisin yan, yung persecution na titiisin mo dahil sa ikaw ay Kristyano. Yung mga bagay po yan, kaya tayo nagsisimba para mapaghandaan po yan. Pinag-aaralan natin yan. Hindi yung, tingnan nyo, makikita nyo sa isang tao kung siya ay may natutunan sa simbahan sa panahon ng examination. Ang bawat tao po ay darating sa examination, ito yung pagsubok sa buhay. Paano pag dumating na ang sabihin natin ang sakit? Ano ba ang ginawa mo nung ikaw ay nag-aaral, nung ikaw ay nagsisimba? Ano ang pinag-aralan mo? Pinakinggan mo ba ang turo ng pastor kung paano paghandaan ng sakit? Kasi hindi pwedeng hindi. Ako nga dumarating sa akin ang sakit. Pero hindi siya magiging problema talaga. Bakit? Kahit paano. Kasi dapat pag-aralan natin, ano yan, ano ba tawag dito? Hadlangan yan, maalisin yan sa katawan natin. Kaya nga, yung bawat pagsisimba mo, bawat pasok mo sa simbahan, nandun dapat yung gusto kong matuto, gusto kong maging handa kung paano paghandaan ang mga bagay nito pag tumating na sa buhay mo. Ang isa pong bagay na nakakalungkot, minsan may nakausap ako, ang sabi kong ganun, sabi ko dapat po paghandaan ninyo ang sakit, yung matinding sakit na pag tumating sa inyo. Ito po isang true story. Sabi ko sa kanya, dapat po paghandaan ninyo ang sakit na pag tumating sa inyo ay kaya niyo pong paalisin. Hindi problema ang Diyos pagdating sa sakit, ang problema yung tao pag may sakit na. No? Sinabi ko sa kanya yun, medyo nagalit pa siya sa akin, sabi niya, huwag mong sabihin sa akin yan dahil hindi darating sa akin ang matinding sakit. Inilig ko pa rin sinabi na paghandaan nyo na pag tumating man yan, nakahanda ka. Alam niyo mga kapatid, hindi po tama na sasabihin natin na hindi darating ang bagyo, hindi darating ang baha. Dahil yung dalawang tao nagtayo ng bahay sa buhanginan at doon sa batuhan. Sinabi ni Jesus na yung matalino ay nagtayo sa batuhan. Palagay ko mas matalino nga siya kasi alam niya na pwedeng dumating ang bagyo, pwedeng dumating ang baha. Siguro yung nagtayo ng bahay sa buhanginan, hindi niya alam yun. Sabi nga, ang taong matalino pinaghahandaan niya ang kinabukasan. So ano po nangyari dito sa taong ito? Kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, magandaan niya, paano pag dumating na matinding sakit? Sabi niya, ulitin ko, huwag mo sabihin sa akin yan, dahil hindi darating sa buhay ko yan, lahat lang ng Diyos yan, hindi na ako pumibo. Dumating po ang panahon na dumating po sa kanya yung matinding sakit, na wala nang magawa ang doktor. Pero dahilan sa hindi niya napaghandaan, nalulungkot po ako, namatay siya sa sakit niya. So pwede mangyari ito. Kailangan kang paghandaan ng mga Kristyano yan. Na pag dumating yan, kahit pa sabihin ng doktor na wala ka ng pag-asa, pero dahil sa handa ka, because He lives, I can face tomorrow. Bakit naghanda ako? Kasi yesterday. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang pananampalataya ko ay, sabi nga natin, yung kasiguraduhan. Kasiguraduhan na, ano man ang dumating sa akin, makakayanan ko yan. Bakit? Kasi handa ako. Well-equipped ako. Alam kong gagawin ko. May diskarte ako. Minsan isang sermon sa amin ng linggo, sabi niya, anong gagawin mo pag may panlalamig na dumating sa'yo? Dapat may diskarte ka eh. At dito po sa kamuna to, pinilit natin na ipaalam sa lahat ang dapat mong gagawin kapag dumating sa'yo mga bagay niyo. Wala pong exempted sa atin. Wala pong special sa atin. Walang favoritism ang Diyos. Ang pabor niya ay nandoon sa paghahanda. Alam niyo po ba, kung sensitibo lang tayo sa tinig ng Espiritu ng Diyos, isang taon bago mamatay o bago mawala isang mahal natin sa buhay, sasabihin na ng Diyos sa'yo. Iyahandaan niya. Kung mapapansin niyo po, nung si Hezekiah, may sakit siya noon, sabi niya, yung sickness to death o unto death. Ikaw mamatay na yung sakit na yun. Bago pa dumating yung time na mamamatay siya, ang Diyos na nagpaalala, sabi niya, ihanda mo na ang bahay mo dahil mamamatay ka na. Nandun ang paalala ng Diyos, sa ganung paraan kanya ihanda. Pero marunong si Hezekiah, nakahanda siya talaga. Hindi pamatay, hindi pwede pang mabuhay. Nanalo ko si Hezekiah dun. Nakukuha niyo mga kapatid, ang pabor ng Diyos sa atin ay nandun sa paghahanda. Tinuturuan niya tayong maghanda. Kaya samantalahin natin, nalulungkot ako yung isang kasamahan natin dito na ilang taon na nakakaraan, nakasama natin every camp.
kasamahan natin sa overnight, kasamahan natin sa simbahan. Very close siya sa amin ni Joman. Ginaganap ang gawain sa bahay nila kahit na minsan wala silang malaking pera, pero pagka ginanap ang gawain sa bahay nila, magpapamerenda, magpapakain, magpapatulog. Nung time na wala tayong mga workers, no? Nung time na wala tayong simbahan, yung pong mga pastor natin na galing sa probinsya dahil wala tayong mapatirahan, sa kanila tumitira, tinatanggap nila, hindi sila nangyayon ng bayad. Nalulungkot ako bakit yung dumating po sa kanila ang sakuna. Hindi nila ito nakayanan, namatay sila. Ang papulo ng Diyos ay nasa atin sa papaanong paraan sa paghahanda. Kaya samantalahin po natin ang ating panahon habang meron pa. Hindi ko sinasabing may mga mamatay. Ang sinasabi ko lang, mag-aral tayo hanggang wala pa ang pagsubok. Sabi ng isang tao ito sa akin, alam ko po na iba sa inyo, alam niya. Sabi niya, marami akong pangarap, Brother Boy, marami akong gustong marating, marami akong gustong gawin sa buhay, marami akong gustong i-donate sa simbahan, pero alam na Diyos na walaan nga ako, hindi pa niya alam talaga ang ibig sabihin ng faith. Meron siya isang maliit na negosyo, at yung sa negosyo niya, yung computer niya laging nasisira ng paulit-ulit, linggo-linggo umatang nasisira yung computer niya. Ang ginagawa ko, pinagtsatsika ako kung puntahan, i-repair ko yung computer niya na walang bayad. Lahat na pwede kong gawin minsan kahit baha, ganyan, kataas ang tubig doon sa may gitna ata ng Divisoria at saka Avenida. Minsan umabot yung tubig na maaabot na, yung bulsa mo, pupunta pa rin ako para i-repair lang ang computer niya dahil yun lang ang magiging source ng pagkain ng pamilya niya. Ayusin yung computer niya, tatabirin ko yung tutulungan mo yung tao. Nakakausap ko siya, marami siya sinasabing mga gusto niyang mangyari sa buhay. Pero ito yung pangarap niya doon, yung time niya, sabi niya, itong gagawin ko, ganyan ang gagawin ko, pero nagkamali po siya kung nangyari sa kanya. Yung ine-expect niyang haba ng panahon, naputol sa kalahati, at yung kalahati niya naputol ulit sa kalahati, at yung kalahati niya naputol ulit sa kalahati, at siya po ay binawian ng buhay. Hindi siya nakahanda na ganun lang pala kaiksi ang buhay niya. So, nandun sa paghahanda Nakukuha niyo mga kapatid. No? Nasa paghahanda. Ngayon po dito sa camp na ito, pinipilit po natin na meron kayong sapat na kaalaman o sapat na sandata na kung ano man ang mangyari, makakayanin pa rin natin, maisasagawa pa rin natin alin yung mabuhay sa pananampalataya. Pero po sa panahon na ito, may mga bagay po na kulang. May mga bagay pa na hindi natin may kumpleto. Kumbaga medyo hindi pa na At yung pong nalalabing oras ay kunin natin ngayon sa pag-alam pa doon sa mga natitirang bagay na yun. Ulitin ko po, ang tanging panalangin din lamang ng Diyos ay yung panalangin na ayon sa Kanyang kalooban. Sa mga tuwid, bago tayo manalangin, alamin muna natin ang kalooban ng Diyos. Kapag kalooban niya, ibibigay niya. Pag hindi niya kalooban, hindi niya ibibigay. Ulitin ko po, pag kalooban niya, ibibigay niya. Pero pag hindi niya kalooban, hindi niya ibibigay. Kaya nga, bago tayo manalangin, alamin muna natin kung kalooban niya ito o hindi. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos. Sa Biblia, makikita ang pananaw, katwiran, opinion, yung ayaw at gusto ng Diyos. Ang Biblia ay nandito sa lupa. Wala sa langit na hindi pwedeng abutin. Yan ay maaabot ng isang ordinaryong tao. Kaya nga, nasa tao ko ang responsibilidad sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Wala sa Diyos, wala sa mga anghel, wala kung kanino man, kundi nasa tao. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, dahil yan po ay may sisisi lamang sa isang tao sa iyo. Nakukuha niyo mga kapatid. Nagkaroon po ng problema sa amin nung hindi po ako nagkakamali. Nagkaroon ng, I think, 1988. Nagkaroon po ng problema sa amin nung naka-overnight kami. Isa po itong ginagawa namin na bagay. Kung mag-overnight kami noon, 9 o'clock ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Pagka prayer talaga.
Ngayon, pinag-aralan po namin ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan namin ang Biblia. Naalala ko yung miyembro ko noon, hindi ako nagkakamali, siguro 12, 15 sila. Mga young people. Ako po ang namumuno nung ako pa ang bumili ng Biblia sa kanila. 32 pesos yung Old and New Testament na merong index, thumb index. Binilan ko sila, binigay ko isa-isa para pag-aralan yun. Hindi ko po binigay din ng libre, binigay ko po ng hulugan. At sabi ko sa kanila, 10 years to pay. Para walang dahilan. Bakit? Ayaw ko ng libre. Bakit nga? Kasi gusto ko paghirapan nila ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, I will not offer anything that cost me nothing. Ang gusto ng Diyos, yung ibibigay mo sa Kanya, yung may halaga sa iyo, yung may bigat. One time po, nag-overnight kami. Ito po yung time na napakataas ng anointing, napaka-lakas ng anointing noon. Nagpe-pray kami every Sunday. Pagdating ng hapon, magkahawak-hawak kami ng kamay na ganyan. Magpe-pray kami, doon po sa iba't ibang wika. Yung presence ng Lord, bababa. At yung mga kasama ko, magpapagsakan sa sahig. Yung sahig po namin, hindi ganito kalinis, siguro mas madumi pa dito sa side na to. Madumi siya. Bakit ko nasabi madumi? Kasi pagbagsak po ng mga kabataan, na napupos po sila, nag-iiyakan, nagtatang sila, nananalangin sa iba't ibang wika, magkakahawak sila ng kamay. Pagbagsak ko yan sa sahig, nagtatang, sumiiyak, magkakahawak pa rin ng kamay, gumugulog sila, meron silang nararamdamang travail. The more na may travel sila, the more na bumababa ang Holy Spirit. Yung mga taong nagdadaan sa labas, naririnig nila, ano yung ingay na yun? Ano yung nagsisigawan na yun? Ano yung umiiyak na yun? Sisilip sila, hindi namin kakilala, hindi nila kami kakilala, sisilip sila. Maya-maya, lalabas ako kasi nag-iipon na yung mga tao sa kalsada. Nagtatanong, ano yan? Ano yan? Sabi ko, mga born again po kami, nagpe-pray kami. Marami po mga backsliders sa kanila, sasabihin nila, pwede bang sumali? Anong gagawin ko ngayon? Siyempre, pwede ko bang sabihin hindi. Papapasukin ko sila. Ilang mga pastor po ang pumasok doon, anong ginagawa nila. Na, hindi ko alam kung ano ang tapat mali. Bakit nagsisimula pa lang ako noon na mamuno, kumbaga maging leader sa mga kabataan. Pauupuin ko sila roon. Hindi ko alam kung dapat ba akong mahiya o matuwa. Bakit? Kasi habang nakaupo yung mga taong hindi ko makilala ron na meron palang mga pastor doon, meron palang mga backsliders doon. Habang nakaupo sila, nanonood sila sa amin, yung mga kasama ko, gumugulong sa sahig, nananalangin, magkakahawak ng kamay, lahat ng luha, lahat ng sipon, tumutulong. Pero nanonood sila maya-maya, pagkatapos namin mag-pray, sasabihin lang, pwede bang bumalik? Sabi kong ganun, taga-saan po kayo, sino po kayo? Mamaya papaliwanag nila sa akin, sabihin lang, sabi lang, backslider ako, sabi nila ganun. Matagal ako napahiwalay sa Diyos, sabi nila. Marami sa kanila ang na-revive dahil lang doon sa pananalangin na yun. At one time, nasanay na po yung mga kabataan sa bagsakan, nasanay na po yung mga kabataan doon sa alam ang Bible. Dumating po kami doon sa point na alam niyo yung mga kasama ko noon. Tinuturuan namin silang mag-pray. Dalawa kami noon ni Pastor Dani, tinuturuan namin silang mag-pray. Yung mga kasama namin dahil taga-Sampalok na sila, taga doon po kami doon sa may malapit na kami sa EDSA, doon sa Bonnie Avenue. Tinuturuan silang mag-pray. Ang gagawin po nila, magagaling sila doon sa Sampalok, doon sa Maynila, dalawang sakay, pupunta doon sa amin, anong gagawin para mag-pray? Kasabihin ng isa, gusto kong mag-pray, sabi ko, ilang oras ka mag-pray, isang oras ako mag-pray, sasamahan namin yun. Pag-alis ng isa, darating na naman yung isa, sasabihin, tatanungin ko, ilang oras ka mag-pray, 2 oras ko yung boy, sasamahan namin yung mag-pray. Napunta sila dun sa prayer, gusto nilang mag-pray, bakit sa bahay daw nila, hindi sila makapanalangin. Wala kaming prayer room dun. Hanggang sa dumating po na, ang samahan po namin ay naging barkada na lang. Pumasok po ang tampuhan, samaan ng loob, inggitan at selosan. Yung pong isang bagay na maganda na sinimulan ng Panginoon, nauwi po doon sa makalaman na, ano na yun? Karnal na. Oo, mga sanggol kay Kristo, dumating na po sila doon sa time na nawalan na sila ng gana, ang fellowship ay barkadahan na lang. Nakakalungkot dahil yung time na yun, nakapuspusan, pumasok po roon ang inggitan. Bakit siya pinapansin mo, kami hindi mo na pinapansin? Pumasok po ang selosan. Pumasok yung saya na lang.
Pinilit ko pong alisin yun at pakisamahan yung mga miyembro ko para maging maayos yung paglilingkod namin, pero hindi ko po nagawa. Bumagsak po yung, sabihin natin, I failed na ayusin po yung simbahan, yung mga kabataan, to be more specific. Ang nangyari po, tuloy pa rin, kumbaga, sabi nga, tuloy pa rin ang service kahit may mga samaan ng loob, kahit may mga tampuhan, kailangan tuloy pa rin ang service kasi sa Panginoon yan. Pero nararamdaman mo na yung lungkot, nararamdaman mo na yung plastika, nararamdaman mo na yung hindi maganda, yung tension na hindi na masarap magsimba. Gusto mo magpatuloy, pupunta ka sa simbahan, gusto mo magpalakas, dati ang lalakas namin, pero dumating po yung time na yung simbahan hindi na siya source ng kalakasan. Noong unang panahon, kapag ang mga disipulo nanlalamig, pagka sila inuusig, ang ginagawa nila, nagpupunta sila doon sa simbahan at doon sila nagpapalakasan. Pero dumating po sa amin yung time na nagkakaroon ng panlalamig, nagkakaroon ng nawawala na ng sigla. Instead na pupunta ka sa simbahan para magpalakasan, hindi ka na-attend. Bakit? Kasi doon sa simbahan, nararamdaman mo yung selosan, inggitan, samaan ng loob at plastikan. Yung salita ng Diyos na noon ay mahal na mahal namin. Ngayon, yung salita ng Diyos isigata sa tabi at nagkahari na, namumuna na alin yung nararamdaman na inis doon sa kasama mo yung miyembro. Pero ginawa po namin, patuloy pa rin kasi commitment nga. Yung mga miyembro po namin mula sa sanggol na born again sila, talagang nakita ko sila na mula pagiging unbeliever hanggang sa naging believer. Meron kaming grammar noon, nagsimula siya sa talagang walang alam hanggang sa naging magaling na grammar. Mas marami po sa amin, sabihin ko po, siguro 98% talagang mula pagiging unbeliever hanggang sa naging believer. Nasubaybayan ko yung mga yun. Pero yun na nga, nandun na nga yung hindi maganda na ang samahan. Sabi ko, mula sa baby, papunta na sa carnality. Ngayon, dumarating na po yung time na hindi na masarap magsimba. Anong gagawin ko? Itutuloy ko pa ba ang pagsisimba? Titingin ba ako doon sa pakiramdam ko o titingin ako doon sa commitment ko? Ilang miyembro po sa akin ang personally nagsiselos. Tatampo. Bakit? Kasi daw, pag sila daw ay nagyaya, hindi raw ako sumasama. Mamamasyal daw kami doon sa PICC, ayaw kong sumama. Pero pag ito na ang nagyaya, sumasama raw ako, hindi na. Pero siyempre nga, kailangan patuloy na magpagamit. Pero mararamdaman ng simbahan, sabi ko nga, yung simbahan na dati na source ng kalakasan, yung simbahan na malaya kumilos ang Holy Spirit, nung time na yun, ang Holy Spirit hindi na makakilos. Bakit? Kasi marami nang dinadala ang isa't isa. Ano po ang nangyari? Yung dati, yung salita ng Diyos na mahal namin, na yun ang dahilan kung bakit kami nagsisimba, kung bakit kami nagpe-pray ngayon, yung overnight, yung prayer time, yung pananalangin, isang obligasyon na lang at hindi na kusang loob. Pero turning point yan sa lahat ng Kristyano, tumadaan yan. Pinasukan kami ng panlalamig, etc. etc. Pero ito po ang maganda Ang Diyos po ay hindi tumitigil. Ang Diyos ay hindi humihinto sa pagtulong sa kanyang mga anak na lumalapit sa Kanya. Kahit na minsan mabigat na ang paa mo, andun pa rin ang awa ng Diyos na aabutin ka niya. Pupunin ka niya. Kung hanggang saan ang kaya mo, kung kanya aabutin, tutulong ka niya. Bakit mahal ka niya? Napakalaki ng investment at kapaguran ibinigay niya para ikaw ay makarating dyan. Hindi siya titigil hanggang hindi ka nakakarating sa piling niya physically sa langit. One time, nag-overnight kami. No, sorry. Hindi po overnight yun. Pinipilit ko pa rin paandarin, pinipilit ko pa rin magsakuan doon sa isang ilog na alam ko wala ng tubig. Isang bagay na ikababagsak ng mga Kristyano, yung panlalamig kasi, nandun na yung sabi ko, plastikan, nandun na yung panlalamig, nandun na yung selosan. Kasi sa lahat, dumarating yun eh. Nakikita ko yun na oportunidad na lumago pa. Na sa kabila ng naiinis ka sa kasama mo, sa kabila na nagseselos ka sa kasama mo, lalampasan ko ito, magpapatuloy ako sa Panginoon. Pray ka ng pray. Na Lord, alisin mo ang mga samaan ng loob. Hindi naalis ng Diyos. Kailangan mo lampasan yun.
Sabi ko, natutuwa ako bakit yung mga pastor na backslider, yung mga Kristyano, mga backslider na hindi ko kilala. Sa prayer pa lang, sabihin na, ang ganda ng gawain nyo dito. Sabi ko, bakit po? Backslider ako, na-revive ako ngayon. Nanunood lang naman siya ng mga tao na nanalangin. Ang ganda ng simula. Dumating ko yung time, sabi ko, ito na. One Sunday, pagkatapos mo ng service, nagpaling pa rin kami sa dati, nagpe-pray kami. Ito na. Yung isang kasamahan namin, bigla niyang nagsisigaw. Bigla siya nagsisigaw. Tapos, ito na. Yung isang kasamahan namin, nagsisigaw na naman. Meron daw siya nakikita. Ganyan na siya. Hello? Meron siyang nararamdaman sa paligid, hindi na ang Espiritu ng Diyos, kundi Espiritu ng kaaway. Ayoko naman tumira tayo sa bagay na negatibo. Pero dumating po yung time na ewan ko ba, para bang nandun yung Espiritu ng kahihiyan, nahihiya ka sa Diyos. Para bang nandun yung Espiritu ng galit ng Diyos na hindi naman galit siya para patayin ka, pero yung nandun yung disiplina ng Diyos na mali na ang ginagawa mo. Pagkatapos ng time na yun, sumigaw yung isa, sumigaw, sabi ko, buksan yung ilaw dahil nakapatay yung ilaw. Ganyan ang mga remanya sa Pepe, patay yung ilaw. Pinabuksan ko yung ilaw, lahat sila, nandun yung takot. Yung iba sabi, Kuya Boy, may nakita ako. Yung isa naman, Kuya Boy, may nakita ako. Kuya Boy, may nakita ako. Lahat kami nagkaroon ng vision. Sabi ko gano'n, inisa-isa ko siya, tinanong ko, anong nakita mo, anong nakita mo, lahat sila, iba-iba ang sinasabi, pero isa ang ibig sabihin. Meron yung isa, sabi niya gano'n, Kuya Boy, nakakita ko ng isang malaking tinapay galing sa taas. Sabi ko na, nabasa ko sa Bible yan eh. Meron daw yung tinapay na korteng kamay, bumagsak dito sa simbahan ito. Yan, sa kinalalagyan namin, nawasak yung bubog. At nandun tayo lahat sa ilalim, sabi ko, di magandang vision yun. Yung isa naman, hindi naman kami nag-usap-usap. Sabi niya, Kuya Boy, habang nananalangin tayo ganyan, habang nagpe-pray tayo, nakita ko may mga kamay na lumabas doon dyan sa sahig, dyan sa lupa, parang kamay ng mga patay na humawak sa paa ng bawat isang nakatayo rito. Nakukuha niyo mga kapatid. Sabi ko, hindi maganda to. Yung isa naman, nagkaroon siya ng vision, sabi niya, nakita ko tayo, Kuya Boy. Lahat tayo may mga hawak na espada, lahat tayo may mga hawak na panangga. Nandun daw tayo sa isang palasyo, sa isang kaharian, at sabi ng hari, mag-practice kayo ng pakikipag-espadahan. Mag-practice kayo. Pero sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, Kuya Boy, hindi tayo nag-practice. Anong ginawa natin? Sabi niya, doon sa vision, Kuya Boy, nakita ko nilaro natin yung espada. Yung iba na doon sa sahig nakaupo, imbis na nagpa-practice, nilalaro yung lupa, nilalaro yung espada, nilalaro yung kalasang. Tapos sabi niya, hanggang sa sumigaw ang hari, sabi niya, nandiyan ang mga kaaway, magsipaghanda kayo. Ano nangyari? Kuya Boy, nakita ko, natalo tayo sa laban ng yun. Nandun tayo sa paghahanda. Nakukuha niyo mga kapatid. Anong ginagawa natin? Sabi ko, Lord, hindi maganda to. Ay, lahat ng kabataan ko, may vision. At hindi magaganda ang mga vision nila. May vision na, hindi ko na iisa-isa kasi lahat kami. Ano nangyari ngayon? Nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Bakit ganito ang mga vision namin? Sa worship namin, patay na patay. Ewan ko kung anong espiritu yung nakaganyan ka, hindi ka makatingala sa Diyos, hiyang ka sa Kanya. Nahihirap ka na hindi mo maintindihan kung bakit ganun. Ano nangyari? Pati nagpe-pray ako, sabi ko, ano nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Anong problema? Anong mali? Alam ko, Panginoon, marami kaming mali, pero ano ba? Panginoon, kumilos ka, magsalita ka. Alam niyo po ito. Nakarinig ako ng boses, at ang sabi ng boses, no? Ang iniisip ko ng camping, bakit kasi sa camping nare-revive ang mga tao, di ba? Sabi niya, kumbaga parang mag-camping tayo 1 week. Ngayon, pinausap ko yung mga kasama ko, sabi ko, pwede ka bang mag-leave sa trabaho mo, mag-camping tayo, ayusin natin itong mga problema kasi hindi gusto na Diyos yung nangyayari sa atin.
Eh sabi niya, malinaw naman po eh. Sabi niya sa akin na may malinaw nangyayari kasi ang Diyos na mismo nagsasabi na tingnan mo yung mga vision nila, pakinggan mo yung mga vision nila, isa lang ang sinasabi, nananalo na ang pwersa ng kadiliman sa atin. Ano ginawa namin? Sabi ko, sige, camping tayo, camping. Pero nananalangin ako, nagpe-pray ako, hindi camping ang ang naririnig ko, nakarinig ko ng boses at nagsabi niya, mag-seminar ka. Ang bilis ko magsalita eh. Sabi ko, Lord, anong ituturo ko eh? Wala naman mo iba magtuturo eh, kundi ako. Sabi ko gano'n, mag-iimbita pa ako na magsiseminar, wala akong boses na narinig. Anong ituturo ko? Wala akong boses na narinig. Pero sabi ko, alam mo, nakarinig ako ng boses. At alam ko, galing sa Panginoon yun. Alam mo naman kung sa Diyos yun, hindi. Ano ginawa ko ngayon? Sabi ko, mag-seminar tayo. Himala, lahat sila available. Ang Diyos natin ay supernatural, kaya pakikilos siya, supernatural. Hindi lahat puro sa kakayanan ng tao, sa isip ng tao. At ano po ang nangyari sa seminar na yun? Nag-pray ako, naghahanda ako, nagbubukas ako ng libro, pray, takas ako ng takas. Sabi ko, ano tuturo namin, Panginoon? Ano tuturo ko? Sabi ko, gano'n, gusto mo magsalita? Gusto mo mag-share? Sabi niya, wala, nahihiya ako. Sabi niya, hindi ko alam po. Sabi niya, ilang araw na ito, magmula na nagkaroon tayo ng problema dyan sa church, yung may sumigaw na ganyan, yung nakabisyo na yung kamay, umakyat doon, tapos sumawak sa mga paa ng bawal isa. Sabi niya, magmula na, hindi na ako makapag-pray na maayos, nahihiya ako po. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ako rin. Ano nangyari? Sige, seminar. Ano ituturo ko? 3 araw, pepre ako, wala akong makuha. 2 araw na lang seminar na, hindi magandang, hindi naghahanda, wala akong may turo. 1 araw na lang, wala akong may turo. Oras na lang, wala pa akong marinig. I think kasama sila mayroon ng time na yun eh. Tama? Nandun na kayo nun. Kasama ka nun, di ba? Ang layo pa nun, nag-aaral ka pa. 1 oras na lang, nung nag-start na kami ng seminar, lalabas na ako ng pinto, nagpe-pray ako, nagtatangsa ako, sabi ko, Lord, anong sasabihin ko sa mga tao? Wala akong alam. Wala akong naririnig. Eto na. Nakahilera na sila ron. No? Natatanda mo mayroon yung vision yan, di ba? Yan ang mga witness ko. Nakahilera na sila. Ito kami sa lamesa. Naka-record yung sermon na yun. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Hindi ko alam kung nasa pero nakatape tayo. Nakahilera sila, tahimik lahat. Wala akong alam. Taksa ako ng takso sa loob ko. Hindi malakas, siyempre. Nung pinuha ko yung bibig ko, ito po ang lumabas. 1 John chapter 5, verse 14 and 15. Ang tanging tinirinig ng Diyos ay ang panalangin na ayon lamang sa kanyang kalooban. Point number 1. Sulat silang lahat. 1 John chapter 5, verse 14 and 15. Sabi ko ganun, anong susunod na point, Lord? Wala kang naka-ready. Nagpe-pray ako, Lord, hindi ko alam ito, paano ba ito? Susunod na lumabas sa bibig mo. Sa mga tuwid, dapat mo munang malaman ang kalooban ng Diyos bago ka manalangin. Explain ka, explain. Nakikinig ka na lang sa sarili mo. Yung mga kasama namin. Kaya nasabi ni King, matagal ko nung narinig yan. Sabi ko, Lord, paano na? Point number 3. Ang kalooban ng Diyos ay ang salita ng Diyos. At doon sa pinakahuli, no, dahil hindi nga natin masasabi, may isang prophecy na lumabas. I think, di naman galing sa akin yung prophecy niya eh. Ang sabi niya ito, ang salita ko ay bumagsak sa mga pinintenga. Kaya ang salita ko ay nakawalang bisa. Inibigay ng Diyos ang salita niya sa atin para ipaglaban, makipaglaban. Hindi para alam lang, kundi para makipaglaban. Nakukuha yung mga kapatid. Ngayon, mahaba sana yung kwento yan, pero hindi natin maano eh. Pero ito ko sinasabi ko. Dito po sa camp na to, ito ay alam ko, narinig ko ito kay Kuya Bert, ang camping na to ay hindi nakaplano talaga. Ito ay sinuggest ni Ate Faye magkaroon ng believers camp. Noong pa rin ito sinasabi, noong pa ito pinag-uusapan.
Pero hindi ganun talaga yung heart ko, parang sige lang, okay lang, pero doon talaga wala. Nung last March na mayroong camping, kumbaga nandun lang yung isip-isip mo pero wala talaga. Pero I think sa Pangasinan, tama ba Kuya Bert? Taga Pangasinan, meron na palang naka-vision, meron na palang nakaalam, no? Isang vision na nagsabi na itong taon na to magiging 2 ang camping. At mapalad tayo mga kapatid.